Maligayang pagdating sa isa pang Awakening Live, Awakening Wednesdays. Tayo ay magtutungo sa isa pang maikling pagtuturo na tinatawag kong Rub Up Against Jesus. Ito ay Jennifer Leclerc, tagapagtatag ng Awakening Prayer Hubs. Nasa mahigit 100 bansa kami na nakikipaglaban para sa muling pagkabuhay at paggising. Nagpapalakas kami ng mga militanteng tagapamagitan sa buong mundo. Sumali ka sa amin. Sinasanay ang mga leader. Sumali ngayon sa awakeningprayerhubs.com. Matutuwa ka. Ginawa mo ito. Komunidad, hindi kailangang manalangin mag-isa muli, nagbibigay ng kagamitan para sa walang hanggang epekto. Pakinggan, simulan ito ngayon. Nagtuturo ako sa devotional, The Intercessor's Devotional. Maaari mong makita yon sa aking website or kung saan ka man makahanap ng mga libro online. At ang devotion ngayon ay pinamagatang Rub Up Against Jesus. Ngayon, magbabasa ako, magpapaliwanag at makikinig. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat sa pagbubukas ng aming tainga. Panginoon, epektibong manalangin. Kailangan pagiging nasa iyong presensya. Salamat Panginoon sa tainga na makinig, makakita, at makaunawa sa pangalan ni Jesus. Simulan natin ang pagbabasa ng kasulatan Levitico, talata 12, Levitico 8. Talata 12 at sinasabi nito, pagkatapos ay ibinuhos niya ang ilan sa langis ng pagpapahid sa ulo ni Aaron, pinahiran siya at ginawang banal para sa kanyang gawain. Iyan yung nais natin. Nais nating maging pinahiran mandirigma ng panalangin, pinahiran tagapamagitan, pinahiran nagmamahal, pinahiran sumasamba, pinahiran mananampalataya. Kaya isinulat ko ito sa aking debosyon. Kung pakiramdam mo ay pagod ka, ito ay tanda na kailangan mo ng bagong pagpapahid ng panalangin. Tara na. Sa katunayan, kung pakiramdam mo ay pagod ka ngayon, pinakakawalan ko ang shalom ng Diyos? Pinakakawalan ko ang apoy ng Diyos? Pinakakawalan ko ang pagpapahid ng Panginoon na sumisira sa pamatok ng pagod na iyan sa iyong buhay ngayon sa pangalan ni Jesus. Kaya, ano ang pagpapahid? Ang pagpapahid sa simpleng salita, ang pagpapahid ay kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpapahid ay isang pagpapakita ng presensya ng Diyos sa iyo upang isagawa ang kanyang kalooban. Ulitin ko iyon. Ang pagpapahid ay kapangyarihan ng Diyos. Pakinggan, ang pagpapahid ay isang pagpapakita ng presensya ng Diyos sa iyo upang isagawa ang kanyang kalooban. Ngayon mayroon tayong pagpapahid, wanay nananatili. Ang banal na espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang banal na espiritu, Ama, ang pagpapahid. Ang banal na espiritu ni naninirahan sa loob natin. Sinasabi ng kasulatan na mayroon kang pagpapahid na nananatili. Ngunit ito ay iba, pakinggan, minamahal, iba ito kapag may pagpapahid ka sa loob mo kaysa kapag may pagpapahid ka sa iyo. Kapag ang pagpapahid ay dumating sa iyo, ito ay para sa isang tiyak na layunin, ito ay para sa isang gawain ng paglilingkod. At sa kasong ito, pinag-uusapan natin ang pagpapahid sa panalangin. Sinabi sa atin ni Jesus sa mga gawa, Kabanata, talata, tunay na tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang banal na espiritu ay dumating sa inyo. At kaya alam natin ang banal na espiritu, kung tayo ay nabinyagan sa banal na espiritu, ang banal na espiritu ay nasa atin, tama? Nasa atin siya at pagkatapos ay dumadaloy ang mga ilog ng buhay na tubig sa atin. Ngunit ito ay ibang pagpapakita. Ito ay kitang pagpapakita yung banal na espiritu sa atin. Kaya mga tagapamagitan, kailangan natin ang kapangyarihang ito. Kailangan natin ang pagpapahid na ito. Bukod kay Kristo, wala tayong magagawa. At hindi ito isang minsana na pagpapahid. Ibig kong sabihin, oo, ikaw ay may pagpapahid na nananatili. Ngunit, tayo ay lumalago sa pagpapahid. Meron akong kurso doon sa schoolofthespirit.tv. Ito ay tinatawag na The Anointing. And kung nais mong matuto pa tungkol dito, merong buong kurso. Ngunit sa mga pagkakataon, kailangan natin ng sariwang pagpapahid ng banal na espiritu upang tumayo at magtagumpay sa masamang araw. O, kailangan natin, papakinggan mo ang kaaway. Sinasabi ng Daniel 7:25, dumarating ang kaaway pag-urin ang mga banal. Paano ito? Gamit ang mga salita. Mahirap ibagsak ang mga walang kabuluhang imahinasyon. Sila ay dumarating na sunod-sunod. Ang bulong ng kaaway, kaisipan sa iyo, labanan ng isipan. Nakakapagod ito kung di mo alam lumaban. Kung di ka sumisiksik sa pagpapahid. Di mo alam ang salita. At kahit na tao, minsan ito, maaari tayong mapagod. Nangyayari ito ating lahat. Minsan, kailangan natin ng pagpapahid sa larangan ng pamamagitan upang tumayo at magtagal. Kung ikaw ay isang mediator, ikaw ay nakatayo sa pagitan ng target ng kaaway at ng kaaway. Nasa gitna ka, Juan. Ikaw ang mediator. Ang kaway ay sinusubukang makuha at sinusubukan mong pigilan siya sa pagkuha nito. Parang isang gwardya
sa basketball. Binabantayan nila ang manlalaro ng basketball. Pag-shoot ng bola, gusto nilang magdulot na ibagsak o magmintis. Yan ang pamamagitan. At pamamagitan ay mahirap kahit pinahiran at may biyaya. Huwag tayong magpanggap. Ang pamamagitan para sa lumalalim, maaari itong apektuhan ang pisikal na katawan. Maaari kang maatake. Hindi tayo natatakot sa diablo, may autoridad tayo sa diablo. At iyan ang gusto ng kaaway na walang magmamamagitan. Kaya sinabi ng Diyos, naghahanap ako ng tao na tatayo sa puwang, wala akong makita, walang gustong maabala. Makinig kayo, mga tagapamagitan, nais ng Diyos na pahiran kayo muli. Nais niyang ibuhos ang espiritu ng panalangin sa inyo upang patuloy kayong makipaglaban para sa kanyang mga layunin sa mundo. Sa anumang dahilan, pinili ng Diyos na huwag gumawa ng anuman sa mundo, maliban sa pamamagitan ng isang taong nananalangin. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang gagawin. Ipinadala niya tayo dito upang manahan hanggang sa siya'y dumating. At bahagi ng kung paano natin ginagawa iyon, oo, ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ngunit bahagi ng kung paano natin ginagawa iyon ay ang pamamagitan. Kaya nais kang gamitin ng Diyos at ang lahat ng ito ay may kasamang sariwang pagpapahid. Ang lahat ng ito ang kakayahang makipaglaban, ang makahulang pahayag, ang lahat ito ay may kasamang sariwang pagpapahid. Si Kenneth E. Hagin, sa kanyang aklat na A Fresh Anointing, mahusay na aklat kung hindi mo pa nababasa. Klasiko, isinulat niya, patuloy tayong mapuno ng Espiritu ng Diyos. Patuloy na mapuno. Sinasabi sa Efeso, patuloy na pupuno perpektong kasalukuyan. Maging huwag mapuno ng huwag malasing sa alak, kundi mapuno ng Espiritu. Sabi ni Hagin, dapat tayong laging mapuno ng Espiritu ng Diyos upang magamit tayo ng Diyos ng makapangyarihan sa mga araw na ito upang matupad ang kanyang kalooban sa ating buhay. Sinabi niya, ginawa ng Diyos ang sapat na probisyon na mapuno sa lahat ng oras ng kanyang espiritu, anuman ang mga panlabas na kalagayan, upang mabuhay tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Maaari mong matanggap ang sariwang pagpapahid. Paano? Humingi. Hilingin ito sa Diyos. Maaari ka ring makatanggap ng pagpapahid mula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hahawakan ka niya, hindi mo maaring gugulin ang oras sa presensya ng Diyos at hindi mahawakan. Nang makita ng mga Pariseyo sina Pedro at Juan, sila ay napakatapang. Naintindihan nila na sila ay mga karaniwang tao. Sila ay mga mangingisda, pwedeng kilala sila ng mabuti sa kanilang komunidad. Meron silang negosyo sa pangingisda, ito ay medyo maunlad. At nakikita natin na nasa mga Gawa 4:13. Sinabi nila na alam nila na ang mga lalaking ito ay nakasama ni Jesus. Dapat malaman na tayo kasama ng pangunahing tagapamagitan, naglaan tayo ng oras sa kanya sa silid panalanginan. Mas maraming oras kay Jesus, mas lalo tayong mapupuno ng pagpapahid. At kung nais natin ang pagpapahid ni Kristo, maglaan ng oras sa kanya. Hingin ito sa kanya. Amen? Ipanalangin ka, sumali sa amin, Awakening Prayer Hubs, 1,000 tagapamagitan bilang pinuno ng panalangin. 100 bansa na kami ngayon. Kailangan ng hub sa bawat lungsod at bansa. Ngunit marami pa mga bansa ang hindi kinakatawan na maglunsad ng hub. Kung ikaw ay nasa third world na bansa, maaari kang humiling ng sponsorship sa website. Mag-donate kilusang ito para mapanatili nag-aalab ang apoy. Amen? www.awakeningprayerhubs.com. Hayaan mo akong manalangin. Kay Jesus, pagpahiran kami para sa panalangin. Italaga para sa iyong kaharian, espiritu ng panalangin sa amin. Bigyan ng lakas para paglingkuran ng iyong mga tao sa pamamagitan ng aming pamamagitan. Iyan ang mga panalangin na kaya niyang sagutin. Siguraduhing naka-alerto ang telepono mo para maabisuhan ka tuwing lumalabas ito, linggo-linggo, at magkikita tayo muli sa Awakening Live. Pagpalain ka ng Diyos. Magkaroon ka ng isang araw ng tagumpay. Ang buong mundo ay nasa krisis at ang mga palatandaan ng panahon ay bumibilis. Nasa isang mahalagang sandali, tayo sa kasaysayan, talam ng kaaway na maikli na ang kanyang oras. Ngunit noong 2007, ginising ako ng Diyos pagkatapos ng hating gabi at kinausap ang aking puso tungkol sa isang ikatlong dakilang paggising. Ngayon sa mas malapit na tayo kaysa dati. Tinatawag ko ang mga tagapamagitan na may kaisipang muling pagkabuhay upang sumama sa akin, sa apela, sa langit. Tinatawag ko ang mga mandirigma ng panalangin na magtipon upang itulak pabalik ang kadiliman sa ating mga simbahan, pamilya at bansa. Nagngangalit, ang kaaway, ang dakilang pagtalikod ay nagaganap na ngunit palaging tumutugon ng Diyos sa nagkakaisang panalangin at pag-aayuno.
Sumama akin at sa mga tagapamagitan sa mahigit 100 bansa sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama nating mababago ang takbo ng kasaysayan. awakeningprayerhubs.com. Sumali sa kilusan.